Dito sa talata, Jesus Christ was given to us with a host of multitude of heavenly hosts, with an angel, ina-announce sa buong mundo, verse 14, and the announcement says, glory to God in the highest. Glory to God in the highest, and peace on earth. Peace on earth. And goodwill towards men. Bakit peace on earth? Binaliktad ko lang kasi baliktad yan. Peace on earth dahil ang mundo, wala pang time na ang mundo ay nagkaroon ng kapayapaan. Wala pong time. Simula pa nung lumaban ng mga anghel sa Diyos, simula nung nagrebelde ang mga anghel ng Diyos, there was no peace hanggang ngayon. Hanggang ngayon, ang Hamas ay binobomba pa ng Israel. Wala pang kapayapaan. Matatapos lang ang gulong ito when Jesus Christ comes back, and when He return, tatapusin niya lahat ng kaguluhan, then peace on earth will come true. Na paghaharian tayo ng isang hari, the Lord Jesus Christ. Amen? Kaya wala ka ring lusot eh. Ayaw mo ng religion, hindi naman religion dinadala namin sa inyo. Ayaw mo ng Bible, isang araw haharap ka kay Kristo. Isang araw lahat ng tuhod, luluhod kay Kristo. Ayaw mo sa gusto, lahat ng nilalang ng Diyos sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa, sabi ng aking Bible, all knees will bow down. Lahat ng tuhod, luluhod kay Kristo. Ayaw mo sa gusto. Ay ako luludala ako ng siya ang aking Panginoon. Ang hirap kayang lumuhod kay Kristo, naluluhuran mo siya dahil takot na takot ka at ikay parurusahan, pahirapan. I would rather kneel unto my Jesus Christ na ako'y kanyang tagasunod at sumasamba sa Kanya rather than lumuhod ako sa Kanya nagmamakaawa ng Kanyang habag. Amen? Lahat tayo luluhod. Pero sa pagluhod mo, are you a saved person or a condemned person? I wish you are a saved person pag lumuhod tayo sa Panginoon. Amen? And then verse 15, okay, wala na po dyan yung ating thing. Ngayon, nais ko lang kayong i-introduce. Now you heard a short story, although malawak pa yung story niya, let me share to you the gospel at ilang mga talata sa Bible. I'm sharing sa inyo, mga youth, ito yung gagamitin natin to present the gospel. Tatlong bagay gusto kong malaman ninyo. Tatlong bagay, 1, 2, 3. Tatlong bagay ang gusto kong iparating sa inyo. Number 1, una yung tanong, ano ang iyong buhay? Ano ba yung buhay mo? Sino nagpunta sa sementeryo nakaraang Nobyembre? Nakadalaw sa puntod, di ba? Pansinin niyo yung mga petsang nakalagay doon. Born, died. Born, died. Born, died. Isang araw, lalapidahan din tayo. Tama? Tama. Lalapidahan din tayo. Alam niyo yung dash doon, born 1935. Gagamitin ko lang sa daddy ko. Born 1935, dash. Died. Kailan namatay si daddy? 2021. At the age of 80, hindi ko na makwenta. Ilang taon? 35, 2021. 85 years old. Amen? Yung born 1935 is just about seconds na siya iniluwal ng kanyang nanay. Born on October 30, 1935. Saglit lang, nilabas siya ng nanay sa tiyan. Saglit lang yun. Died, it may take 24 hours or instant patay. Mabibilis yan. Pero yung maliit na dash
Yan yung buhay mo. Yan yung opportunity na binigay sa iyo ni Lord, how you would spend it. Yung maliit na dash na hindi natin pinapansin, that speaks about your opportunity. Binigyan ka ng opportunity na maliit dash. Use it wisely. Gamitin mo ito na may pakinabang ang Diyos. Lumapit ka na sa Diyos. Kailan ka pa lalapit? Pag nasa ospital ako, pastor. Pag nag-iingalo lang ako, pastor. It's too late. Ngayon na. Amen. Huwag sayangin ang pagkakataong ito ngayon na. Dahil lahat tayo, patungo doon. Walang hindi, walang pera. Yung pinakamatandang tao, kilala nyo? Patay din eh. 969 years old. Methuselah. Ang haba ng buhay, 969. Patay din. How long will you stay? Gaano katagal ka lalagi sa mundo? Think about that dash na napakaliit, hindi natin pinapansin. Di ba? Hindi nyo nga pinapansin yan sa cemetery. Nakita yung lapida, 1935. Oh. Uy, namatay, 2021 lang. No? Yun ang napapansin nyo eh. Yung maliit na dash, wala yan. But let me tell you, yung maliit na yan, that is your opportunity to do what is right, to do what is good, to come to God. Kasi yung dash na yan, that is opportunity. Amen. Birth, death, between birth and death is opportunity. Huwag mong sayangin. Huwag mong sayangin. Marami tayong pangarap. Ako'y may pangarap din. Pero I have to go. I have to give my life sa Biblia because ito lang yung gawain na mayroong pakinabang. Amen. Wala na iba. Ito yung, dito kami tinawag. Marahil kayo tinawag to support the church. Tinawag kayong businessman, just go on kung yun yung pagkakatawag nyo. Pero dito kami tinawag, so we will preach to you that do not lose that opportunity. Yung maliit na dash na yan, that's an opportunity for you to give your life to God and serve Him till He comes. Because that little dash represents your whole life. From birth to death. Yan yung dash. Amen? Ngayon, 3 bagay ang gusto kong sabihin sa inyo. Ang buhay ninyo, number 1, ang buhay ninyo parang singaw. Ano yung singaw? Usok? Sino nagbe-vape dito? Ako hindi. Ano kaya lasa nun? Di ba? Makikita mo yung usok ngayon, maya-maya, wala na yung usok. Ganun daw yung buhay nyo. Nariyan, tapos ala na. Santiago 4:14. James 4:14 sa Tagalog, Ate Mika kung may Tagalog, hindi ninyo alam kung ano mangyayari bukas. Pati si Madam Auring hindi niya alam na may magpapahula sa kanya. Bakit? Pag kami kumakatok daw sa office niya, sino yan? Dapat sinabi, halika rito, manghuhulas eh. Di ba? Hindi nyo nga alam kung ano mangyayari bukas, eh, no? Kaya nga hindi nakakaalam ng mga iba. Ano ba ang inyong buhay? Hindi mo alam yung bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo'y isang singaw, isang usok, na sa sandaling panahon, narito, malakas. Pero, pagdakay nawawala, napapawi, ano pagmamalaki mo? Wala. Yung opportunity na dash, samantalahin mo yan. Hindi lahat ng pagkakataon, makakarinig ka ng salita ng Diyos. Hindi. Amen. Wala nakakatiyak ng bukas. Ang buhay ay parang singaw. Ang buhay ay sandali lamang. Narito ngayon, bukas wala. Hebrews 9:27. Ano sabi sa Hebreo 9:27?
Ang sabi sa Tagalog version ay ito, 9:27, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito ay paghukom. Itinakda sa tao ang mamatay ng minsan. Alam niyo ba ibig sabihin ng itinakda? Appointment yan. Ang kamatayan ay appointment. Kaya minsan, yung appointment ng kamatayan, minsan napapadali sa katigasan ng ulo natin. May sinabi sa Kawikaan, may sinabi sa Ecclesiastes na may mga tao na hindi pa napapanahon na sila'y pumanaw pero na pumapanaw nang wala sa panahon. Bakit? Minadali nila nagbisyo. Imbis na ganito ang buhay niya, umiksi tuloy. Meron sa Bible. Amen? Itinakda po ang buhay natin na maiksi. Papasalamat tayo sa Panginoon dahil kung sinabi niya yung limitasyon ng buhay natin, okay, mabubuhay ka ng hanggang 3 years na lang. 3 years. Pagka pinaalam sa inyo yun, anong reaction nyo? Magkakalendaryo na ako. 3 years span. 3 years plan. O mamamatay ako ng ganito. Lahat ng mabubuting gagawin. Dadalawin ko si lolo, dadalawin ko tita ko, pabayaran ko yung utang ko. Amen. At ganito gagawin ko, yung mga nakaaway ko, babatiin ko. Paplano ka ng ganun eh. Pero ba't hindi ginawa ni Lord yun? Lord, pwede ba ipaalam po sa akin kung kailan ako? Matatakot ka eh. Baka magmukmuk ka na lang sa kwarto. At yun ang ikamatay mo. Nag-overthink. Patay. Premature. Amen. Itinakda. Kaya ang kamatayan, hindi ko kayo tinatakot. Totoo naman to. Ang kamatayan ay itinakda. Hindi ho yan tsamba-tsamba lang. Natsambahan si ano. Hindi nakatsamba, nakapecha yan. Nakapecha yan. At tanungin mo ang Diyos, Lord, kung ano man po yung pecha na yun, Lord, sana po pag lumalapit na lumalapit, ay warningan mo naman po ako. Amen? Pero wala. Ang pinaka-safe na pwede natin gawin is read the Word of God. Lumapit ka na kay Lord kasi pagka na kay Lord ka, at least alam mo kung saan tutungo ang kaluluwa mo. Kapiling si Lord. Amen. So gawin na natin yun. Romans 6:23. 6:23 ng Roman. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. May kabayaran yung kasalanan natin. Walang hindi may bayad. Sa Amerika nga, sabi ko sa kapatid ko, Tol, dito lahat binabayaran. Basura, tubig, kuryente, LPG, lahat. Nagtapong kami ng basura, kami pa nagbayad. Nilagay sa pick-up yung basura, mga inidoro, mga kung ano-ano mga gamit. Punta kami sa dumping station, tinimbang. Pinagbayad kami ng $37. Kami pa nagtapon. Lahat, akala ko ba land of the free ang Amerika? Land of the free daw. Land of the free, pero lahat may bayad. Amen. Lahat to may bayad. Pati kasalanan mo may bayad. Anong kabayaran ng kasalanan natin? Kamatayan. Pagka ang tao namatay, obserbahan niyo, pagka ang tao patay, sampalin mo man, hindi gaganti sa iyo, di ba? Murahin mo, hindi gaganti, ang bait. Kasi mawawala tayo. Yung kaluluwa natin, may tinutunguhan yan. At kung saan man pupunta yan, bahala na sa decision mo. Nakasalalay sa yung decision. Ang pupuntahan ng kaluluwa mo nakadepende sa kung anong gagawin mo sa paanyaya ni Kristo. Ano bang gagawin ko sa paanyaya ni Kristo? That will depend. Yung iyong destinasyon ay nakadepende sa gagawin mo na decision para kay Kristo. So yun po, ang buhay natin, number one, ano sabi ko number one?
ang buhay natin maiksi. Wala kang kasiguran. Pangalawang, gusto kong malaman ninyo, kailangan tiyakin mo ngayon ang kaligtasan. Pangalawang point, kailangan tiyakin ang kaligtasan. Pastor po, pwede bang tiyakin yung kaligtasan? May kausap ako, sabi, Pastor, walang nakakaalam yan. Pagpatay ka na, tsaka mo malalaman kung impyerno ka at langit. Paano yun kung hindi mo nalaman, nandun ka sa impyerno? Uy, pwede ba akong bumalik? Ngayon ko lang nalaman, meron pala. Ngayon pa lang po pwedeng tiyakin. Bakit? Sinasabi ng Bible eh. Unang Timoteo, 1 Timothy 1:15, ang sabi ng Bible, 1 Timothy 1:15, tapat ang pasabi na nararapat tanggapin ng lahat. Tapat ang pasabi na nararapat tanggapin ng lahat. Nararapat tanggapin ng lahat. Malinaw na? Na si Kristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pangulo sa mga ito. Si Pablo, tinutukoy niya, kung meron mang pangulo ng makasalanan, ako yun. Pero dahil yung Kristo ay maawain sa aking kasalanan, ay ako'y tinanggap niya bilang anak at tinanggap ko siyang bilang tagapagligtas. Ang sabi ng Bible ay tapat na nararapat nating tanggapin na si Kristo ay naparito upang magligtas. Kaya nga tawag sa kanya? Savior. Alam niyo ba ibig sabihin na Savior? Kung ang tao ay hindi maliligtas, hindi natin kailangan ng Savior. Kaya nga siya'y tagapagligtas para magligtas. Tapos sasabihin mo, walang nakakatyak niyan, walang pwedeng maligtas. Hindi yun. Savior nga eh. Isa ka ba sa ililigtas niya? Amen. Sana makasama ka sa kanyang ililigtas. Chapter 2 verse 4, the same Timothy. 1 Timothy 2 verse 4, tingnan niyo po ang sabi ng Bible, na siya ang may ibig na ang lahat ng tao'y maligtas. Gusto niya, tayong lahat ay maligtas. Basahin natin na siyang may ibig na ang lahat ng tao'y, maligtas. Gustong-gusto ni Lord na tayo'y maligtas, pero minsan nang umaayaw, tayo. Ayaw ng Bible. Ayaw ng prayer. Ayaw ng mga gathering ng mga Bible, eka. Pareho din naman ugali mo, Bible ka pa. May ganon. Hindi ho. Makinig ka lang. At Diyos lang bahalang gumawa sa buhay mo. Makinig ka lang. Sundin mo lang yung sinasabi ng Bible. Siya ang may ibig. Kung meron pong desire si God, kung meron pong gusto at nasa puso si Lord Jesus right now, ay gusto niyang maligtas ka doon sa kaparusahan ng kamatayan. Will you accept Him as your Savior? John 14:6, ano ang sabi? Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang paroroon sa Ama sa pamagitan ko. Ay sabi ng Lord, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako mismo ang buhay. If you receive me, kung ako'y tatanggapin mo, since ako yung life, you have life in yourself. Dahil si Kristo ang eternal life Himself. Jesus Christ is eternal life Himself. Ay sabi niya, ako yung life, ako yung buhay. Ang kinaroroonan ko, kinaroroonan ng buhay. Sino po ang daan? Si Kristo. Hindi ho sinabi ang relihiyon ang daan, hindi ho. Hindi ho relihiyon ang daan, hindi ho baptist ang daan. Ang daan ay si Kristo ng Biblia. Hindi yung Kristo ng relihiyon. Amen. Yung Kristo ng Biblia ang ating dapat tinatanggap. Acts 4:12. Hindi tayo nakapag-print nito, no? Sayang. Susunod, mga bisita natin, gusto kong magkaroon kayo nito. Sa susunod, magpe-print po ako. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan.
Walang kaligtasan kay Muhammad, walang kaligtasan sa Islam, walang kaligtasan sa anumang santo o santa, walang kaligtasan sa kanino mang iba. Walang kaligtasan. Kung sino mang pangalan ang babanggitin mo, wala doon ang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat natin kaligtas. Iisa lang ang pangalang ibinigay sa atin para tayo maligtas. Yun yung pangalang Jesucristo. Walang ibang pangalan. Ngayon ang tanong, meron bang nakatiyak ng kaligtasan? Meron, si Zaccheo. Luke chapter 19, verse 9, di ko na po istorya yan, puntahan ko na lang yung conclusion. Ang sabi rito, nung tinanggap ni Zaccheo si Kristo sa kanilang bahay, at siya'y sumampalataya, ang sabi ni Kristo sa lalaking ito kay Zaccheo, nung tinanggap niya si Jesus sa kanilang tahanan at nangaral si Kristo, ang sabi ni Kristo, ito, dumating sa bahay na ito, ngayon, ang pagkaligtas sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham. Pansinin niyo po, ang sabi ng Panginoon, doon kay Zaccheo na tinanggap siya sa kanyang bahay, at tinanggap siya bilang tagapagligtas, dumating sa bahay na ito ngayon. Hindi sinabing, okay, Zaccheo, darating sa buhay mo, so sa bahay na ito, ang pagkaligtas, pagpatay ka na. Ito mo na malalaman, Zaccheo, surprise. Hindi. Surprise. Yeah. Dadating pa lang sa iyo ang pagkaligtas. Dumating, kaya sabi, dumating sa bahay na ito, ngayon. Now, ngayon, ang pagkaligtas po dumarating sa inyong ngayon, hindi bukas. Hindi, pastor, saka na lang ako tatanggap. Hindi. Paano kung bukas yung appointment mo? Yari ka. Pastor, bukas na lang. Hindi pwede. Ngayon ang panahon ng kaligtasan. Ngayon ang kaligtasan. Ephesians 2:8. Efeso 2:8 ang sabi, sa biyaya kayo nangaligtas pamagitan ng pananampalataya. Ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pagtitiwala. Ito'y hindi sa inyong sarili. Yung sarili nyo, hindi nyo maililigtas yan. Habag at awa lang ng Diyos magliligtas sa atin. Ito'y kaloob. Pag sinabing kaloob, di ba may exchange gift tayo? Alin yung regalo? Kaloob yun eh. Pag niregaluhan ko si Joshua, yung regalo ko sa'yo, babayaran mo ba? Maliban kung humingi ako, bayaran mo naman yan. Pero walang ganun. Yung regalo, tatanggapin mo na lang. Ang kaligtasan ay regalo ng Diyos sa'yo. Ang dali-dali. Hindi ka na kailangan saktan ng sarili mo na kung ano-anong latigo dyan o lumuhod man sa simbahan. Hindi ganun. Ang kaligtasan ay regalo sa iyo na kailangan mo lang tanggapin yung regalo na ito na si Kristo mismo yung regalo sa iyo para kay maligtas. Ngayon, ang nagagawin ko ngayon, dami ng talata na yan, Pastor. Okay na siguro yan. O isa lang. 2 Corintios 6:2. 2 Corinthians 6 verse 2, ang sabi, sapagkat sinabi niya sa panungukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas kita'y sinaklolohan. Pakinggan niyo maigi. Narito, ngayon ang panahong ukol, narito, ngayon ang araw ng kaligtasan. Huwag mong ipagpaliban. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon. Hindi bukas. Pastor, anong gagawin ko? Sa mga narinig ko na anong gagawin ko, Pastor? Pangatlong puntos, kailangan gumawa ka ng desisyon. Kailangan meron kang gawin desisyon. Kailangan mag-decide ka sa puso mo, ire-reject ko ba si Kristo? Ire-reject ko ba yung regalo? O tatanggapin ko lang?
Walang kalatoy-latoy na pagod. Tanggapin mo na lang. Regalo nga eh. Amen? Kailangan tayong gumawa ng desisyon. Gawa 16:30. Ito ang sabi sa Gawa 16:30. Ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? Nagtanong ang isang lalaki, nung sila ay inilabas sa bilangguan, ito yung mga tao nakabilanggo, nakawala sila sa kulungan, and then nandun si Pablo, kausap nila si Pablo. Nagtanong itong mga nakapreso na mga tao. Tinanong yung si Pablo at si Silas, tinanong siya, mga Ginoo, o Pablo at Silas, ano kinakailangan kong gawin upang maligtas? May kailangan kang gawin para maligtas ka. Ano yun? Para makamtan mo ang regalo, ano gagawin mo? Babayaran mo? Hindi. Para makamtan mo ang regalo ng kaligtasan, anong gagawin? Sa regalo, tanggapin mo. Sige po, Lord. Tatanggapin ko po yung alok mong regalo. At ang hihilingin ko po, maghari ka sa puso ko. Handa ba natin tanggapin ang regalong ito na siya ay Kristo? Anong kinakailangan kong gawin, Pastor? Roma 19. Ito yung gagawin natin. Roma 19, ito lang po ang gagawin natin. Kung ipapahayag mo sa iyong bibig, kung ipapahayag mo sa iyong bibig na si Jesus ang Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso, bibig, puso, na binuhay siya na maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Ano ang gagawin? Confession by mouth, confession by lips, believing in heart. Amen? Ngayon, ang Panginoon Kristo ay nag-aanyaya sa atin. Ano yung paanyaya? Di ba? Kaya kayo narito, inanyayahan kayo ng mga kabataan. Di ba? May nag-anyaya sa inyo eh. Sino nag-anyaya sa iyo? Joshua. Sino? Di ba? May nag-anyaya sa inyo. Alam nyo si Kristo, hindi automatic na ililigtas ka. May paanyaya siya. Ang ginagamit niyang paanyaya, katulad nito. O yung nagbabasa ng Bible. O nakikinig ng mensahe. Yun ang paanyaya. Ito paanyaya ni Kristo. Pahayag 3:20, Revelation 3:20, at dito tayo magtapos at magnanalangin tayo ng pagtanggap sa Panginoon. Ang sabi dito, narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. When somebody is knocking at your door, mapalasad at Shopee yan. Shopee! Sir, tawagin yung pangalan mo. Cancel po ba? Di ba? Pagka medyo malaki, ay hindi akin yun, cancel mo na lang. Minsan nabigla tayo ng pindot, no? Nag+1 tayo ng +1. Yung pala, yung in-order mo, 5. Isip mo lang isa, dumating sa'yo 1,000. Oh, isa lang order ka. Nagkamali ka pala ng plus, nag-plus ka na, nag-plus ng ganon. 5 ang order. Nagulat ka ngayon, ba't 5,000 to? Ganito lang presyo na. Nagsha-Shopee ba kayo? At ang sabi ng Bible, narito ako'y nakatayo sa pinto mo, tuktok. Kumakatok siya sa pinto, sa puso mo ngayon. Do not neglect His voice. Kung narinig mo ang tinig na ito, huwag mong pagsarahan ng pinto ang Panginoon. Just open the door and let Jesus come into your life. Na Lord, kung ikaw po yan, ay tumuloy ka sa puso ko. Pagharian mo ko, tumahan ka sa buhay ko ngayon. Right now, dahil kailangan kita, Panginoon. Will you listen? Ang sabi ng Bible, ang dumidinig ng aking tinig at nagbubukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya. Ako'y maghahari sa kanya. Ako'y mangunguna sa kanya, paghaharian ko ang kanyang buhay. Will you heed that invitation? Yung bang panyayang ito,
ay pauunlakan mo. Amen? Paunlakan natin. Remember, yung small dash is opportunity na dapat hindi natin pinababayaan. Pwede ba tayong tumayo sandali? Tayo po tayong lahat. At tayo'y mananalangin. I will be praying. Mananalangin lang po ako. Ako'y magpe-pray lang po. Yumuko tayo pong lahat at tayo manalangin. Panginoon namin Diyos, kami po ay humihingi ng kahabagan mo, Panginoon. Sa oras pong ito, mangusap ka sa mga puso ng iyong mga inihandang tao sa kaligtasan. And I pray, let your conviction be upon us, O Lord. Ikaw ang magdala ng mga tao sa iyong kaharian. Sila'y dinadala namin sa iyong kaharian, hindi po sa church, kundi sa iyong paghahari. Naway tanggapin ka nila bilang Panginoon tagapagligtas. Pangunahan mo kami as we call the invitation. Habang tayo nakapikit, nakayuko, inihiling ko po na tayo yumuko, tayo nakapikit, I would like to pray for you. Gusto ko lang po kayong panalangin. At kung sino man po sa atin who wanted to receive the gift of Jesus Christ, at gusto mong tanggapin si Kristo bilang regalo, napakadali, tanggapin lang. Hindi mo kailangan maghirap. Hindi mo kailangan parusahan sa sarili mo, sa sarili mong kasalanan. No, hindi. Ang kailangan mo lang ay tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas. Kung ito ang iyong desire, I would like to pray for you. Pwede ba pakitasayin kayo yung kamay? Sa iyong pagkakatayo, taas mo lang po yung kamay. I would like to pray. Sige po, kung meron. Sige, huwag natin kahiya. Amen. 2, 3, 4. Sige po, taas po. Huwag po tayo mahiya. Amen. Sige pa. Sige, meron ako pa. Sige, huwag natin ikahiya. Kasi sabi sa Bible, kung ikahihiya mo ako, kakahiya din kita. Meron talatang gano'n eh. Amen. Lahat po. Sige, taas lang po kamay. Taas lang po. Amen. At sa aking panyaya, nais ko po natanggapin niyo ang Panginoong Kristo ngayon. Hindi bukas. Ngayon din. Dahil sabi ng Panginoon, dumating sa sambahayang ito ang kaligtasan. Ngayon din. So sa lahat na nagtaas ng kamay, would you come? Pwede ba tayo dito sa harapan? Alito tayo sa harapan. Sa harapan po tayo. Sige po, wag po tayo mahiya. Kung ikaw na nagtaas ng kamay, would you come? Would you come? Sige, wag tayong mahiya, no? Napakagandang regalo ng Diyos sa atin at tayo'y nilalang ng Diyos. Inihanda niya lahat ng bagay na kailangan natin. Okay, so lahat po ng mga nagtaas ng kamay narito. Ayun nandito. Yung nagtaas ng kamay diyan. Lapit po tayo. I-assure nyo sila. Assure nyo sila, sister. Yan. Assure nyo sila. O mga church, nais kong tandaan natin sila. I-follow up natin sila for the word. Kunin yung mga details. Lahat tayo yumuko, tayo manalangin. Gusto mag-pray tayo. Magtanggap sa Panginoon. Panginoon, narito po ang mga nakinig ng iyong mga salita. Oh, we pray. Sa kanilang paglapit sa iyo, nais po nilang tanggapin ka bilang Panginoon tagapagligtas. And by their own decision, sila'y lumalapit sa iyo. Gusto nilang tanggapin ang regalo ng kaligtasan ni Kristo. Gusto nilang tanggapin si Kristo bilang regalo na galing sa Ama na siyang aming buhay. Kaya sa oras pong ito, bibigkasin ng aming bibig, sasampalatayan ng aming puso na si Kristo ang Panginoon at tagapagligtas. Sa inyong pagkakayuko, nais kong lahat na kayuko, nakapikit, by your heart, sabihin mo ngayon, by your heart, tinatanggap kita, Panginoon. Mag-pray ka ngayon, by your own. I-pray mo ngayon, Panginoong Jesus, tinatanggap ko po ikaw bilang regalo ng Ama sa akin na kaligtasan. Right now, just pray that prayer. Pray that prayer.
Sige, nais ko pong ipag-pray niyo yan. Lord, gagabayan ko lang kayo sa prayer. Lord, tinatanggap ko po, Ama, ang regalo mo sa akin na kaligtasan. Walang iba si Kristo na iyong iniregalo sa amin bilang aming buhay na wala hanggan. At right now, Ama, ay tinatanggap namin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Right now, say that prayer. Personal niyo pong gawin. Personal niyo gawin. Habang kayo nakatayo dito, personal niyo gawin. Sige po, pray. Let's pray. Let's pray. Bibigyan ko kayo ng time. Let's pray. Pray that prayer. Kausapin niyo si Lord ngayon. Kausapin niyo ngayon. Focus niyo lang attention niyo sa Panginoon. Walang tumitingin sa kabila o anuman. Just focus your mind kay Lord and say that prayer, Lord, tinatanggap kita, Panginoong Jesus, bilang tagapagligtas. Gawin mong personal na prayer yan. Gawin natin. Ibigyan ko po kayo ng oras para mag-pray. Sige po, pray nyo. Lord, kahabagan mo po ako. Panginoon, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Panginoon, kung meron po akong mga kasalanang nagawa o hindi ako conscious, Lord, I pray, patawarin mo po ako, pakalinisin mo po ako, Panginoon. At sa oras pong ito, tinatanggap kita bilang tagapagligtas. Say that prayer. Say that prayer. Tayo pong lahat, tayo mo ko manalangin. At sa bawat isa, nais ko pong para maging sigurado lang po ako. I want you to pray this prayer. Gusto ko pong marinig sa inyong labi. Kasi sabi kanina, kung ipapayag na iyong labi at pananampalatayan sa iyong puso, maliligtas ka. Pwede ba tayo mag-pray ng sabay-sabay ng naririnig ko? Sabihin natin, Panginoong Jesus. Ulitin ko po, pag-pray po tayong lahat, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Pakalinisin mo po ako sa iyong harapan. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Hahawakan ko po ang iyong pangako na dumating sa buhay ko ngayon ang kaligtasan. Maraming salamat, Panginoong Jesus, sa pagtanggap mo sa akin bilang iyong anak. Salamat po ng marami. All this I pray in Christ Jesus' name. Amen at amen. Palakpakan natin. Salamat sa inyong pakikinig at participation. Kung sino, bigyan natin sila ng slip, yung meron na. Okay, we would like to, gusto naming mag-connect sa inyo. If you would give us time na dalawin kayo or share some more of the gospel, ay gagawin po natin, okay? So, makipag-connect lang po tayo sa mga nag-anyaya sa inyo. Okay, so, dito tayo, program natin.